Wala nang pili-piling oras ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang lugar sa Metro Manila ngayong holiday rush na sinabayan pa ng mga pasaway sa kalsada. Maki-traffic update tayo sa live na pagtutok ni Maris Umali mula sa EDSA Cubao. Maris! Vicky, ngayon ngang Payday Friday at kabi-kabila rin yung mga Christmas party. Lalo pang tumukod yung traffic sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Lalo na dun sa mga kalsada na papunta sa mga mall. Kaya ito yung isa-isang inikutan ng MMDA sa buong maghapon sa kanilang bantay sa gabal operations. At gaya nga ng inaasahan, meron na namang mga nasampulang mga pasaway. Sa EDSA Pakanan ng Congressional Avenue, 2 jeepney ang hinuli ng MMDA Strike Force dahil sa iligal na pagparada habang nag-aabang ng pasahero. Tinanggap naman ng mga tsuperan ticket. Tiniketan din ang mga nakaparada sa paggawaan ng motorsiklo sa Congressional Avenue. Pinag-i-issuehan din sila ng ticket. Pero ang SUV na ito sa tapat na eskwelahan ng BJMP, tinona dahil nakaparada na sa sidewalk at iniwan pa ng driver. Tino din ng SUV na ito na iniwan ng tsuper sa Katipunan dahil nakausli ang nguso sa sidewalk. Sa kabuuan, naabot sa 16 na 4-wheel vehicle at 3 motorsiklo ang tino, habang 78 mga sasakyan ang tiniketa ng MMDA. Malaki po ang ang nagiging result of mga illegal parking obstruction, especially this coming Christmas season or mga rush or peak hours natin. Paalala ng MMDA para sa mga pedestrian lang ang mga bangketa at hindi para gawing paradahan ng mga sasakyan. 1,000 piso ang multa ng mga natiketan habang 2,000 piso sa mga nato, bukod pa sa towing fee na nagkakahalaga ng 3,500 hanggang 8,500 pesos. So yung mga tao o yung mga pedestrian na dapat maglakad doon, they are resulting to going to the street. Ang kaliwat kanang sagabal din ang isa sa mga tinuturong sanhi kung bakit laging mabigat ang daloy ng trapiko sa may Chino Roces Extension gaya ng inabutan namin kagabi. Ang mga sasakyang ito tahasan ng pagparada sa gilid ng kalsada kahit malinaw ang karatulang no parking anytime, towing zone. Ang mga tricycle na ito sa harap ng car wash at junk shop nakasampa nga sa gutter pero kumakain pa rin ang bahagi ng kalsada. May mga jeepney at school bus ding tila ginawa na itong terminal at pinaradahan ng iligal. May jeepney ring dito na nag-aabang ng mga pasahero at may mga pedicab na sa bike lane nag-aabang ng pasahero. Panay naman daw ang paninita ng mga traffic enforcer pero talagang sadyang marami ang pasaway. At bagamat maluwag ito ng balikan namin kanina, may mga iligal na nakaparada pa rin. Ang ilan nga nasa mismong no parking sign. Agad din silang umalis ng lapitan namin para sa nahinga ng pahayag. Reklamo naman ng ibang motorista, pati sila na abala at inaabot ng 1 oras doon. Malaking abala po yun. Siyempre, ang oras, madali nauubos. Hirap din ang ilang commuter kaya naglalakad na lang. Wala po kaming masakyan. Mahirap po kasi, siyempre, yun nga po, puyat din. Sobrang pagod din po sa work. Tapos maglalakad ka pa po ng super haba po. Agad pinaalis ng isang Taguig traffic enforcer ang ilang sasakyang iligal na nakaparada. Sa EDSA Cubao, hindi pa man pumapatak ang rush hour, tukod na ang mga sasakyan pa southbound pasado 3:00 ng hapon. Ayon sa MMDA, nasa 470,000 na ang mga sasakyang bumabagtas sa EDSA mula Nobyembre hanggang Disyembre, kumpara sa 350,000 hanggang 370,000 noong Oktubre. Pati sa Quezon Avenue papuntang Araneta Avenue, halos bumper to bumper ang mga sasakyan. Ang Skyway na madalas daanan ng mga gustong makaiwas sa heavy traffic, mabigat din ang trapiko. Vicky, dito sa kinaroroonan ko sa may EDSA Cubao, sa ngayon ay bahagyang lumuwag yung daloy ng mga sasakyan. Pero kung makikita ninyo, dun sa aking likuran banda roon, yan po yung approaching sa EDSA Aurora Boulevard. Makikita nyo pulang-pula. Ibig sabihin, kumakapal umuli yung volume ng mga sasakyan doon at mabagal ang usad ng mga sasakyan na ito. Ngayon, kung sinasabi ng MMDA na aabot hanggang 470,000 yung bilang ng mga sasakyan na bumabagtas dito sa kahabaan ng EDSA sa ngayon, asahan daw na madaragdagan pa yan ng 10% sa susunod na linggo. Kaya humanda pa sa mas mabigat pang traffic. At doon naman po sa mga habol sa mga malls, habaan po ninyo ang inyong pasensya. At huwag na huwag kalimutan na baunin ang disiplina para iwas huli at aberya. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.